Praise the Lord. Hallelujah. Gaya po ng ating hallelujah. Yung pong ating inawit kanina. For your name is great and greatly to be praised. Diba po? Sabi nga po ng Psalms, for your name is great and greatly to be praised. Psalm 145:3. Ito po, sinasabi 1 to 3. I will exalt you, my God, the King. I will praise your name forever and ever. Ang sabi po ng Psalms 145, 1 hanggang 3. Every day I will praise you and extol your name forever and ever. Great is the Lord and most worthy of praise. His greatness no one can fathom. Great is the Lord and greatly to be praised. Nararapat lamang pong patuloy ibigay ang papuri, kadakilaan sa ating dakilang Diyos. Come on, bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Hallelujah, bless His holy name. This is the day, always day. Tomorrow will be another day. Day after tomorrow will be another day that the Lord has made. And we will always rejoice. Rejoice and be glad in it. Hallelujah. One more. Hand of praise para po sa ating Panginoon. Hallelujah. Papatuloy po tayo sa ating serye. Bagong serye na po tayo ngayon. I believe yung pong pinag-usapan natin last October, yung pong mga bunga ng Espiritu. By this time, kung sino pa po ang hindi naka-memorize ng fruit of the Spirit, ulitin pa nga po natin, ano po yun? Galatians 5:22 and 23. Yung unang, pababa niyo. Huwag po tayong matutulog mamayang gabi hanggang hindi natin na-memorize. Yung pong Galatians 5, for the fruit of the Spirit, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Without this, wala na pong aangat pa sa batas po ng Panginoon pag nandito na po ang mga bunga ng Espiritu sa ating mga buhay. Praise the Lord. Tuloy mo natin. Yung pong ating pinag-usapan last Sunday, I believe, tandang-tanda pa natin, yung pong kaya po natin inulit ito, this is the power of the Holy Spirit na binigay po ng Diyos patuloy sa kanyang mga anak na patuloy nagtitiwala sa kanyang kapangyarihan. Because of this, we are being empowered. Empowered for what? For obedience. Para po sundin ang mga salita ng Diyos. Empowered po, itong hapong ito, itong buong linggo, buong araw ng linggo, yesterday, empowered naman tayo to walk in discernment. Ano po itong discernment? Siguro po yung mga bumibili sa mga online o kaya sa mga tindahan, ano bang binibili? Minsan, meron kang binibili, akala mo genuine, authentic, pero ano lang pala, imitation lang pala. So, madidiscern kaya natin. Kung minsan, hindi natin madidiscern kung yung ating binibili sa mga online man, meron kang binili sa online. Madalas po ngayon, usong-uso sa mga online. Meron kang binili, akala mo, original. Tapos pagdating, hindi naman pala. So, kailangan po natin ngayong hapong ito, ngayong araw na ito sa ating pong mga buhay, hindi lang araw na ito, of course, long before, every day po sa ating mga buhay, kailangan po natin talaga yung discernment. Yung ating pong mga buhay, halimbawa, yung pong inyong kasama, ano kaya, parang nadidiscern ko ngayon, ililibre mo ako mamaya. Parang nadidiscern ako ngayon, ibibili mo ka ng mamahaling regalo pagdating ng Pasko. So, these are only some small things about discernment. Yung pong discernment, ang sabi po ng ating pinag-uusapan, this is the ability to judge well. Yan po yung discernment. The ability to judge well. Kung meron po tayong discernment, talagang makikita po natin kung tunay nga o hindi. Yung pong ating mga kausap. Halimbawa, kung
totoo ang kanilang sinasabi. May nakapagsabi na bang sa iyong cute ka? Sabi ko, wala pa nga eh. Ganyan talaga, wala tayong magagawa. Anyway, hindi po yun ang ating pinag-uusapan. Naisip ko lang po. In Christian principle po kasi, perception in the absence of judgment with a view to obtaining spiritual guidance and understanding. Kailangan po natin dito yung spiritual perspective. Judgment, enlightenment, sensitivity, insight, yung pong lahat ng mga synonym. Cleverness, ito po, cleverness, medyo maganda-ganda po. Intelligence, sharpness, discernment po ito, discernment, awareness or wisdom. Yung pong pag-aninaw, pagkakita, yung anino pa lang, parang anino pa lang, alam mo na kung sino yung dumarating. Halimbawa po, sa atin, merong laro-laro noon, merong magtatakip ng yung mata, nasa lugaran mo, hulaan mo kung sino. Kahit hindi mo niya sabihin kung sino siya, alam mo ang kanyang boses. Ito po yung discernment, pagkakilala, or pagkaintindi, pagkaalam, pagkawari, or mas maganda po, mabuting pasya. Yung pong Hebrew word nito, for discernment and understanding, to separate mentally or distinguish, yung pong that is, generally understand, attend, consider, cunning, diligently, marami po ang mga yan. Nandiyan po nakasulat po dyan. Mas mano po dito sa Greek word, another Greek word, shama. Shama, Hebrew word po ng discernment, to hear, listen, and obey. Ito po ang isang malapit. Narinig mo na, tapos hindi lang narinig, you hear and listen, and then you will end up obeying. Ito po yung discernment. Yung Greek word naman, properly to scrutinize. That is, investigate, ayun po yung discernment. Yung hindi basta-basta, yung discernment talagang pinag-aaralan po, ini-investigate, interrogate, determine, ask, question, discern, examine, judge, or search. Yan po yung, by all this definition, I believe, mas maiintindihan po natin. Ito pong ating pinag-aaralan patungkol po the empowered to walk in discernment. The person without the Spirit does not accept the things that come from the Spirit of God. Ang sabi po ng aklat ng unang Korinto 2:14 hanggang 16. But consider them foolishness and cannot understand them because they are discerned only through the Spirit. The person with the Spirit makes judgment about all things, but such a person is not subject to merely human judgments. For who has known the mind of the Lord as to instruct him? We have the mind of Christ. Salamat po. Dakilang Diyos, sa hapong ito, sa isang maikling pagbubulay ng iyong mga salita. Amin pong dalangin na patuloy ang pagkilos ng iyong presensya sa aming kalagitnaan. Ang iyong kapangyarihan, ang iyong anointing, o dakilang Diyos, dumaloy po sa bawat isa sa iyong mga mananampalataya, makikinig ng iyong salita, kasama ng iyong lingkod na gagamitin, o dakilang Diyos. Patuloy po naming dalangin na ang iyong kapangyarihan, Santo Espiritu, ang siyang manguna sa aming mga buhay. At wala kaming gustong itaas, may rangal, may dakila, kayong hapong ito, matipan sa iyong dakilang pangalan, Kristo Jesus. Kristo Jesus. Amen. Amen. Sige po, palakpakan ang Panginoon. Ito po yung ating pinag-uusapan patungkol po sa discernment. Yung pong discernment, kailangan po talaga ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Have you ever heard, marami po tayong narinig, na meron pong nagbabasa ng salita ng Diyos, na hindi pa talaga maintindihan o hindi pa talaga mananampalataya, binabasa po nila ang salita ng Diyos at tapos sasabihin nila sa atin, hindi ko naman maintindihan itong aking mga binabasa. Kasi po, kaya hindi nila gaanong maintindihan ang kanilang binabasa, yun po ang kulang, yung pong discernment from the Holy Spirit, yung pong banal na Espiritu, ang siyang magbibigay kapangyarihan para mas maintindihan po natin
ang sinasabi ng salita ng Diyos. Meron pong mga tao talagang binabasa ang salita ng Diyos. Alam ang salita ng Diyos. However, dahil wala yung kapangyarihan ng Santo Espiritu, dito lamang po, head knowledge lang po. To the point na ipagyayabang lang po nila ang kanilang mga binabasa. Sasabihin po, marami silang alam sa mga salita ng Diyos. However, ito po ang discernment. Hindi po nakikita sa kanilang mga buhay ang kanilang mga binabasa. Kaya nga po, yung siyama ng Hebrew word kanina, to hear, to listen, and to obey. Ito po yung discernment. Yung pong mga tao ng mundo, hindi po nila maintindihan. Ito pong ating mga pinag-usapan. Ito pong ating ginagawa ngayon. 2:00 ng hapon, andito po tayo. Di ba 2:00, ito po yung sinasabi ng holy hour. Ang sarap matulog, pagkatapos mo matulog, mag-SM ka na lang. Magpunta sa mga mall para makapag-aircon ka pa. Nakakapamasyal ka pa. Yun po yung mundo. Hindi po maintindihan ng mga tao. Yung pong ating ginagawa. Meron tayong ginagawang offering. Sasabihin po ng mga tao, ayan. Magpakwaltano naman din, pastora rin. Yung pong mga tao, iba po yung pananaw nila sa ating, ayaw kong pumunta dyan. Ang haba nila, minsan 2 oras, maiksi na yung 1 oras kalahati, tapos inaabot pa ng mahigit 2. Hindi po nila maintindihan na pag tayo dito, bakit pa taas-taas pa ng kamay? Tayo pong mga mananampalataya, pag tayo po talaga yung takot, nahiya pa tayo magtaas ng kamay, you can do the math. Kayo po humusga ng inyong pananampalataya, ng inyong pong discernment, na talaga bang ito ba talaga ang ating ginagawa para maipakita tayo nga ay mga anak ng Diyos. We have the mind of Christ, hindi po ibig sabihin na tayo po ay mga perfecto na, of course. We have the mind of Christ. Balikan ko po, the person without the Spirit does not accept the things that come from the Spirit of God, but consider them foolishness. Yung aking sinabi kanina, para sa kanila po, kamangmangan po, walang kabuluhan, itong ating ginagawa, and cannot understand them because they are discerned only through the Spirit. Pero tayo po, madidiscern po natin. Alam po natin yung ating ginawa. Meron pong kabuluhan yung ating ginagawa. Binibigyan po natin ng papuri ang ating dakilang Diyos. Kahit po sa panahon na talagang masarap matulog. Kaya po yung mga iba kasi, pumupunta sa church. Bakit ka pumupunta sa church? Kasi malamig, masarap matulog. Hindi po ginagawang tulugan ang ating pagpunta dito. Amen. Tuloy po natin. So the person with the Spirit, again, makes judgment about all things. But such a person is not subject to merely human judgment. For who has known the mind of the Lord is as to instruct him, we have the mind of Christ. Ulitin ko po, we have the mind of Christ doesn't necessarily mean na magiging perfect na po tayo. May mga pagkakataon, meron pa tayong nagagawang pagkakamali. Pagkakamali. Hindi po sinasadyang pagkakamali. It is not a mistake to make mistake. But it is a mistake to make the same mistake over and over and over again. Ibang usapan na po yun. So, pag tayo pinagkakamali, alam po natin, yung pong tayo nagkakamali, lagi po natin alam yung 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us for all unrighteousness. Ang hindi po maintindihan ng mga tao na pag tayo po ay inargabyado, ang sa tao po sa mundo, lintik lang ang walang ganti. Di ba? Tapos, ipagpe-pray mo pa yan, Panginoon. Pagpe-pray mo pa ng negative sana, dadali mo pa sa prayer, ano? Sana, bagsak yan negosyo. Sana, Panginoon, maging justice ka. Sana yung kanyang sasakyan, magasgasan. Bagong-bago pa, ang yabang-yabang niya. Yung mga ganun ba? Wala pong ganoon. Sa mga mananampalataya, sa mga anak ng Diyos, madidiscern po natin yung talagang gusto ng Diyos. Pag tayo po ay inargabyado, ang sabi po ng salita ng Diyos, ano ba? Ang salita ng Diyos, pagdating po sa pagpapatawad, ilang beses daw, taning patatawarin yung mga tao nagkamali sa atin. Ilang beses? Mabibilang natin yon? Hindi, of course, absolutely not. Hindi po natin kayang bilangin. Ang sinabi lang po, huwag tayong magsasawang magpatawad. Sabi nga kanina, sa tao po, makikita mo, di ba? Sa tao po, gantihan an eye for an eye,
a tooth for a tooth. Yan po yung sa tao. Kung i-apply po natin ang an eye for an eye, karakaldan na siguro yung bulag niya, o kaya rin, a tooth for a tooth, karakaldan na po siguro yung bungal-bungal. Hindi po, ito ang nais ng Diyos sa atin. We have the mind of Christ, ang gusto po ng salita ng Diyos. Lagi po nating alalahanin na ang mga salita po ng Diyos ang siyang magbibigay ng kalakasan, ng discernment, ng conviction ng Holy Spirit para po ilagay po natin sa tama. Lagi ang ating pananampalataya. When we are empowered to walk in discernment, ang ibig lang po sabihin nito, we are empowered to discern the will of God. We are empowered to discern the will of God. Ano ba yung will of God? Una po, yung unang will ng Diyos sa atin po, mga mananampalataya, lalong-lalo na nung hindi pa natin kilala ang Panginoon, nung hindi pa natin tinanggap ang Panginoon bilang Panginoon at pagligtas ng ating mga sarili. Yung will of God, alam po natin yan, John 3:16. For God so loved the world. Yung pong naka-online, yung pong ating, kung hindi pa natin ginawa yung desisyon ito, ito po ang will of God. For God so loved the world, He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Ito po, empowered to discern the will of God. Kung hindi pa natin talaga kilala ang Diyos, o kung alam na natin, narinig na natin ang Kristo Jesus na nagliligtas, pero hindi pa tayo gumawa ng desisyon, tanggapin siya sa ating buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito po ang nais niya sa bawat isa sa atin. Mahal po niya ang bawat isa. Ayaw po ng Diyos na mapahamak ang bawat isa. Ang gusto po niya, makasama natin siya sa buhay na walang hanggan doon sa kalangitan. Ito po, the same manner, sabi po ng 2 Peter 3:9. 2 Peter 3:9. Hindi po mabagal ang Diyos sa kanyang pangako, gaya ng iniisip ng marami. The Lord is not slow in keeping His promise, as some understand slowness. Instead, ito po ang will ng Panginoon. Instead, He is patient with you, with us. Ano kaya kung ang Diyos dumating nung hindi pa natin siya nakikilala? Ano kaya kung dumating ang Diyos nung hindi pa natin siya tinanggap sa ating mga puso? Kaya nga, right now, kung talagang hindi pa tayo seryoso sa pagkakilala, pagtanggap kay Kristo, make it a point this afternoon. Hindi po tayo uuwi na hindi tinanggap ang Panginoon sa ating mga buhay. Ito po kasi ang nais niya, ang kanyang will. Instead, He is patient with you, with me, with you, with all of us, not wanting anyone to perish. Ayaw po ng Diyos, ang bawat isa sa atin ay mapahamak. Ayaw po ng Diyos yan, ang kanya pong will, everyone to come to repentance. Ito po ang kanyang will. And more so, pag nasa atin na po ang Panginoon, we will be able to discern more of His will sa ating pong mga buhay. For this reason, since the day we heard about you, ang turo po ni Apostle Pablo sa mga taga-Colosas, we have not stopped praying for you. We continually ask God to fill you with the knowledge of His will. With the knowledge of His will. Ito po yun. We will be able to discern yung pong God's will sa ating mga buhay, sa ating pang-araw-araw na kaugnayan, sa ating pamilya, kapitbahay, sa eskwela, sa trabaho, saan man. Ito po ang nais ng Diyos, pati po si Apostle Pablo, binibigyang din ang katuruan ito sa mga taga-Colosas. We continually ask God to fill you with the knowledge of His will through all the wisdom and understanding of the Scripture. Nasa salita po ng Diyos ang kanyang God's will. Nandito po, pag-aralan po natin, nilang basahin, meditate po natin ang salita ng Diyos, mas makikilala po natin ang kanyang kagustuhan, ang kanyang will sa ating mga buhay. So that you may live a life worthy of the Lord, understanding that Spirit gives, so that you may live a life worthy of the Lord, and please Him in every day. And please Him in every day. Ito po yung sinasabi natin kanina, when we are empowered to discern the will of God, magbubunga po tayo. Yung pong sinabi natin, bunga ng Espiritu, characteristic of the fruit of the Spirit, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Ilan lamang po ito sa gustong makita. Makita ng Diyos sa ating mga buhay, patotoo na talagang tayo nga ay talagang ginagabayan ng banal na Espiritu. Amen.
Are you following? Nakakasunod po. Hallelujah. Kaya nga po, bearing fruit in every good work. Bearing fruit, mabumunga po yung ating buhay pananampalataya ng mga mabubuting gawa. Growing, ito po yun. Dito po tayo lumalago. Growing in the knowledge of God. Growing in the knowledge of God. Dito po natin ngayon mas maintindihan. Ating sinasabi kanina, yung mga tao, hindi po maintindihan yung ating mga ginagawa. Pero pag namumunga po tayo ng mabuting gawa, pinapatawad natin yung nagkamali sa atin. Bakit mo nagawa yun? Kung sa akin lang ginawa, di ba? Sasabihin po ng mga tao, magtataka po sila, bakit nagagawa nating magpatawad? Bakit nagagawa nating gumawa ng mabuti? Bakit nagagawa natin dito? Bakit nagagawa nating magpuri sa Kanya ng maraming oras? Bakit nagagawa natin, pati yung, meron pa tayong first fruit na sinasabi, meron pa tayong sasabi, Happy Birthday, Jesus. Ang dami, bakit natin nagagawang magbigay? Ito po kasi para sa Diyos, dahil nadidiscern po natin, ayon sa salita ng Diyos, the more we give, the more we will receive. It is blessed to give than to Iyan po, understanding yung God's will and many more. Marami pa pong God's will na pwede po nating mas maintindihan when we continue to read the Word of God and apply the Word of God sa ating pong mga buhay. Remember, James 1:22, but be ye doers of the Word and not hearers only. Yung po sinasabi ng James 1:22, but be ye doers, but not hearers only. Pag hindi po tayo talagang doer of the Word, we are only deceiving ourselves, ang sabi po ng salita ng Diyos. Doon po sa Santiago 1:22. Kaya po, having said this, when we have the mind of Christ, when we are empowered in discerning the will of God, ito po yun. We will no longer copy the behavior of the world. Hindi na po natin gagawin yung ginagawa ng mga tao, yung sinasabi ng mga tao, bakit? Ito po ang sinasabi ng Roma 12:2. Stop imitating the ideals and opinions of the culture around you. Stop imitating the ideals and opinion of the culture, but be, ito po, inwardly transformed. Babaguhin po sa tulong ng Espiritu Santo ang ating mga buhay. Inwardly transformed by the Holy Spirit. By the Holy Spirit through a total reformation of how you think. Dati yung iniisip mo, ganito, lintik lang ang walang ganti, pero ngayon, inisip mo, sabi nila, to forgive, pero not to forget. Pero ngayon, pag nag-forgive ka, kasama na yung forgetting. Pero sa tao po, forgive lang, minsan hindi kasama yung forget. Hindi ko malilimutan yung pinatatawad na kita, pero hindi ko malilimutan yung ginawa mo. Sa tao po yun. Pero sa ating pong mga mananampalataya, this is the behavior of the Word, not conform. This will empower you to discern God's will as you live a beautiful life. Beautiful life, satisfying, perfect in His eyes. Ito po ang God's will. Ito po ang gustong makita ng Diyos sa ating mga buhay, na tayo po ay kakaiba sa mga tao ng mundong ito. Yung paraan po ng mundo, yung prinsipyo po ng mundo, ay kakaiba po sa prinsipyo ng Diyos, prinsipyo ng mga mananampalataya. Kaya po, mag-ingat po tayo. Be careful then how you live, not as unwise, but as wise. Therefore, 17, therefore, do not be foolish, but understand what the Lord's will is. Ito po yun, instead, be filled. Be filled with the Spirit of God, with the Holy Spirit, Praise the Lord. Hallelujah. Bisan po kahit po sa ating pananalangin, sabi nga po kanina, yung tao ng mundo, pag tayo po ay nanalangin, nag-worship, minsan po tayo rin po noon, pag tayo po ay nag-worship, napadaan, di ba, sa malaking simbahan, napadaan ka, tapos, sa isip mo, nakapagsimba ka na. Di ba? Alam po natin yan. Dati nasing ginagawa, pero sa Diyos pala, minsan mananaling ka ng 10 minutes. May sipa yun, minsan 30 minutes, 1 hour. Ha? Ganyan kakahabang manalangin? Ano ba sinasabi mo sa Panginoon? Hindi ba, yung pang mga tao, yun ang kanilang sasabihin niya. Hindi ba hindi ba maririndi ang Diyos sa iyong mga sinasabi? Isang hindi po nila maintindihan, pero tayo po, talagang minsan hindi tayo nagsasalita.
Marami po tayong pinapipray, pero minsan, para bang, Panginoon, ano kaya ang aking ipag-pray? Minsan kayo po, sa inyong mga, there will be a point in your life, or at the middle of the night, gigisingin kayo ng Panginoon, or early in the morning, bigla na lang kayo may gigising. Tapos, ang gusto pala ng Diyos, when we are sensitive to the Holy Spirit, meron palang gustong pag-pray mo ang Panginoon. Mga tao gusto ng Diyos na iyong ipanalangin. Ito po kasi, in the same way, dito po sa Romans 8:26, ito po ang sinasabi ng Roma, in the same way, the Spirit help us in our weakness. Pag talagang, yung pong praying in the Spirit, basta kausapin mo lang Diyos, purihin mo lang Diyos, and then we do not know what we ought to pray. Ito po, may mga pagkakataon daw, na talagang hindi mo basta ang iyong puso, gusto mong maging malapit na malapit, gusto mo talagang kausapin ng Diyos. We don't know what we ought to pray, but the Spirit Himself intercedes for us through wordless groan. And He who searches our hearts, know the mind of the Spirit. Because the Spirit intercedes for God's people in accordance with the will of God. The Spirit po intercedes. Meron pong gustong ipapanalangin ang Diyos na hindi natin alam. Tapos bigla na lang silang papasok sa iyong isip. These are some ways na talagang ipakikilala po ng Diyos, ipaisip po ng Diyos sa atin when we are sensitive, when we are empowered to discern the will of God. Gusto pala niyang ipanalangin natin yung mga ibang tao. One story, naikwento na rin ito ni Pastor Manny yesterday. Isa pong missionary sa ibang bansa, forgot, Europe or Africa. Isa pong missionary na andun po, lagi siyang pinapadalahan ng funds, support sa bangko. Yung pong routine niya, bangko, tapos 3 days, pupunta na sa kanyang mission field, sa kabundukan, and then pupunta naman sa kapatagan para kumuha ng funds, mag-withdraw ng funds. At meron pong mga tao masasama ang loob na pinagmamasdan ang misyonerong ito. Pinagmamasdan po ang kinis ng misyonerong ito. And nagbalak po sila one night, hold upin po nila ang missionary. Hold upin nila ang missionary. So, yung pong I forget how many are they, maybe 5, yung talagang gustong hold upin yung misyonero. Andun na kasi po yung misyonero, hindi po siya makakabalik ng isang balikan lang. He has to make some stop along the way. Doon po sa lugar, siguro somewhere along sa hindi maraming tao, doon po chinyempohan ng mga magnanakaw. Itong doon sa may kagubatan. And then habang nagpapahinga po ang misyonero, ito pong mga magnanakaw ito, they are about duck na talagang hold upin na po yung misyonero. Somehow, meron pong nakita itong mga taong itong mga malalaking tao, there are about 27 of them. Malalaking tao na kasama ng misyonero. Bakit may kasamang malalaking tao itong misyonero ito? Natakot po yung mga masasamang loob. Sila po yung nagtakbuhan. Dahil nakita po nila yung mga malalaking tao, there are about 27 of them. So, one time po, nang mapunta uli sa kapatagan itong misyonero, nakausap niya mismo, I have no information kung naging mananampalataya ito. Maybe, somehow, naging mananampalataya po itong nagkukwentong ito, mag-hold up sa kanya. Tapos, naikwento niya, you know what, sabi po niya, one time, isang gabi, pinuntahan ka namin, inabangan ka namin sa kagubatan para hold upin. Pero nang pupuntahan ka na namin, meron kaming nakitang, meron kasama parang nagagwardya sa iyo, nagagard sa iyo. There are about 27 of them. Malalaking tao. Natakot kami at nagpulasan. Hindi ka namin na-hold up. Long story short, nakauwi po, nag-furlough po itong misyonero sa kanyang church. So, nagtitestimony, kinikwento, the same story na ating pong sinabi ngayon. Tapos, tinanong ng isang leader ng mga mananalangin, ang pastor, anong araw po yon? Sinabi yung araw. Tapos, naalala ng leader na ito, yun din yung araw na the Spirit intercedes for God's people in accordance with the will of God. So, because of that urge na meron siyang talagang tawag ng Espiritu, ipanalangin ang missionary ito, nagtawag po siya ng mga kalalakihan para ipag-pray. Meron akong talagang ipag-pray natin ang ating misyonero.
So, nung tawagin po niya, yung mga kasama kong nag-pray during that particular day, ang sabi po ng leader nito, tumayo kayong lahat. Tumayo po yung lahat ng kasama niya nag-pray nung araw na yon. There are 27 of them. Ito po ang God's will, discerning God's will. Pag meron pong gustong ipagawa ang Diyos sa atin, talagang nadidiscern po natin, paggawa man ng mabuti, pananalangin man, pagsamba kahit kayo ay nasa bahay, saan man kayo, pag meron pong gustong ipagawa ng Diyos, madidiscern po natin yan. Huwag natin pong i-grieve yung Holy Spirit. Sundin po natin. Ito po yun, empowered to discern the will of God. Empowered to discern the will of God. Yung pong will of God, when we are empowered to discern the will of God, hindi lang po yun. We are empowered. When we are empowered to walk in discernment, ang Diyos po, ang ibig sabihin niyan, empowered to discern good from evil. Empowered to discern good from evil. Wala na po tayo ibang. Marami pong mga libro, mga aklat, siguro po, iba-iba ang kanilang sinusulat patungkol sa mga iba't ibang bagay, pero wala na pong maasang tunay na katotohanan maliban sa salita ng Diyos. At dito po natin madidiscern between good and evil. Kaya nga po, kung nasa atin po ang banal na Espiritu, He will give us, the Holy Spirit will empower us to discern good from evil, right on wrong. Yung pong evil, tsaka good, ano ba ito? Ang minsan kasi, basahin mo na po ito ating talatan. How horrible it will be for those who call evil. Ito po yung ating sinasabi. Gusto pong bigyan din. How horrible it will be for those who call evil good and good evil, who turns darkness into light and light into darkness, who is bitter into something sweet and what is sweet into something bitter. How horrible it will be for those who think that they are wise and consider themselves to be clever. Consider themselves. Ano po ang ibig natin sabihin dito? Yung they will be able to discern good and evil. Siguro po isang halimbawa, yung lagi po natin sinasabi, we will be able to discern them, yung kanila pong katuruan. Pag sinabi nilang tayo ay ligtas na and we can go back sinning, so alam na po natin kagad na madidiscern po natin kagad na this is evil. Na we were able to know about salvation, nakilala natin ang Panginoon, and then pagkatapos na po nun, pwede ka na bumalik uli sa kasalanan. Wala pong sinasabing ganoon ang salita. Hindi nga tayo perpekto, sasabihin po nila. Bibigyan pa ng katuwiran. Mayroon pang mga ibang sasabihin nila, ang ating Kristo Jesus ay every knee will bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Somewhere in, I forgot what verse, that Jesus Christ is Lord. Yung iba sasabihin nila, hindi naman talaga Diyos. Hindi daw Diyos si Kristo. Tao lang si Kristo, maliit na propeta. Pero ang sinasabi po ng ating dakilang Diyos, John 14:6, I am the way, the truth, and the light. Ano pa ang ating nasusunod po nito? Ito po ang ating sinasabi. Yung po mga ibang katuruan, pilit po tayong ililigaw. Ito po kasi ang gusto ng ating kaaway. Pag madidiscern po natin yan sa kanila pong mga turo, kung yan po ay nanggagaling sa salita ng Diyos. Nanggagaling sa salita ng Diyos. Alam po natin, Hebrews 9:30, somewhere in Hebrews, if we deliberately keep on sinning, hindi po pwedeng once saved, always saved. Kaya nga, yung pagkakamali, sabi nga kanina, magkakamali po tayo, minsan, ano ba yung pagkakamali niyan? Minsan, nabusit ka dahil walang ulam. O kaya, nabusit ka dahil in-overtake ka. And marami pa mga maliliit na bagay in practical ways na talagang patok na nga na ako ata. Hindi pa naman ano. Okay, tuloy po natin. Horrible thing. Mga kulto po, mga kulto. Kahit po yung mga iba, did you know that kahit po si Rizal ay ginagawang Diyos? Yung pong mga ibang mananampalataya sa ibang bansa, even different kinds of animals nagiging Diyos po sa kanila. Sinasama lang po si Jesus para one of their God. Pero there's only one God. Jesus only, isa lang po. I am the way, the truth, and the life. Isa lang po
ang ating Panginoong Kristo Jesus. Amen. Pag yung pong ibang mananampalataya, ang sabi nila, sila daw ang bagong Kristo Jesus. Sila daw ang bagong anak ng Diyos. Sila daw ang bagong may-ari ng mundo. Bali, alam niyo po kung sino ang sinasabi doon sa may Davao. Remember? So, pag nakikita na po, unless, ito po ang ating sinasabi, kaya nga it is very important na alam po natin ang salita ng Diyos. It is very important talagang yung sinasandigan po nating pananampalataya ay tama, hindi pulis, para po sigurado po tayong makarating doon sa kalangitan. Ito lang po, yung sinabi nating, but as many as received Him, to them gave He the power to become the sons of God, John 1:12. Ito po yan, nang tinanggap na po natin si Kristo Jesus sa ating mga buhay bilang Panginoon at tagapagligtas, binigyan na po tayo ng karapatan. Maging anak ng Diyos. Nang dahil po yan sa ginawa ni Kristo Jesus, doon sa krus ng Kalbaryo, yung po sinabi natin kaninang John 3:16, binigay po ng Diyos ang kanyang buhay para sa atin, para lamang sa ating kaligtasan. Discern good from evil. Remember po yung, sino ba yung Haring Solomon? Remember King Solomon? Nung siya po ay manalangin sa Diyos, tatanong ng Diyos kung ano ang gusto niya. Ang sabi po ni Haring Solomon, hindi po siya humingi ng yaman, hindi po siya humingi ng power, ng magic, hindi po kanyang hiningi. Ang hiningi po ni Haring Solomon sa kanyang panalangin, so give your servant a discerning heart to govern your people and to distinguish between right and wrong. To distinguish between right and wrong. Ito po yun, empowered to discern good from evil. Ito po yung panalangin ni Haring Solomon, to discern, to distinguish between right and wrong. For who is able to govern? For who is able to govern these great people of yours? So, the Lord, natuwa po ang Diyos. Sa hiling ni Haring Solomon, hindi po siya umingi. The Lord was pleased that Solomon had asked for this. So God said to him, since you have asked for this and not for long life, ito po, hindi yan ng long life or wealth for yourself, nor have asked for the death of your enemies, nor asked for the death of your enemies. Ito po yung pattern. Ito po yung prinsipyo ng mundo. Pag meron inargabyado po tayo, ang prinsipyo po ng mundo, gaganti po tayo. Yan po ang prinsipyo ng... Pero hindi po ito na... Tapos pag inargabyado tayo, o kaya hindi man tayo inargabyado, na ano lang tayo, na marites lang tayo ng konti, tapos hindi naman pala tayong pinatatamaan. Parang ako ang pinatatamaan nyo. Porque bago yung kanyang kotse, Panginoon, gasgasan mo nga yung kotse niya. Hindi po ito... Since you have not dealt for your enemies, but for determined in administering justice, I will do what you have asked. So binigay ng Diyos, ang hinihingi ni Haring Solomon, wisdom. I will do what you have asked. I will give you a wise and discerning heart. Ito po yung mas maganda ba, so that there will never have been anyone like you, nor will ever be. Ito po yung maganda pag when we ask for the wisdom of God, yung pong talagang kabutihan, yung discernment good from evil, ang sabi po ng Diyos, I will give you what you have not asked for, both wealth and honor. Kahit hindi mo iningi, ibibigay ko sa iyo dahil hiningi mo yung mas mainam. Ang sabi po ng Diyos kay Haring, hiningi mo yung mas kailangan, hiningi mo yung mas mainam. Ang sabi po ng Diyos kay Haring Solomon, I will give you what you have not asked for both wealth and honor, so that in your lifetime, you will have no equal among kings. Seek ye first, remember Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. Come on! Oh! Ito po ang gusto ng Diyos. Empowered to discern good from evil. Unahin po natin saliksikin ang kanyang katuwiran, ang kanyang kaharian. And then all these things will be added unto you. Tayo pong mga mananampalataya na yung pong mga nakikinig natin, salita ng Diyos, kung minsan po, mayroong mga salita ng Diyos na talagang para bagang napakahirap sundin. Pero when we are empowered to discern between good and evil, ito pong salita ng Diyos ang siya magtuturo sa atin para po sundin kahit po mahirap. Hindi ba mahirap? Madaling mahalin yung pong
kaibig-ibig. Di ba? Madaling mahalin po yung laging naglilibre sa atin. Madaling mahalin. Pero ang sabi ng Diyos, Matthew 5:44, ito po yung sinasabi natin, discern good from evil. Love your enemies. Ito po yung isang mahirap. Paano mo yung kaibigan mo, yung gumagawa ng mabuti, madali lang yun eh. Pero ang sinasabi ng Diyos, love your enemies. Hindi nga itong sinasabi ng mundo eh. Yung sabi nga ng mundo, gumanti ka, pero ang sinasabi ng Diyos, love your enemies. Bless them that curse you. Do good to them that hurt you. And pray for them which despitefully use you and persecute you. Ito po yung sinasabi natin, minsan mahirap ang salita ng Diyos. Pero ito po ang gusto niyang makita sa atin. Dahil kung mamahalin lang natin, yung mga kaibig-ibig, wala daw tayong pinakaiba sa tao ng mundo. What difference will it make kung tayo po? Kaya nga po, tayong mga mananampalayang having the discernment of the will of God, having the discernment of good and evil, we will make a difference. Let the difference makes the difference. Let the difference makes the difference. Ayan po nating makita ng mga tao ang ating pagkakaiba sa kanilang prinsipyo. Let the difference. Iba nga tayo eh. Kaya alam po na makita nila yung ating pagkakaiba sa kanila na hindi po natin ginagaya ang pattern ng mundo. Nasusundan po. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya nga po, solid food po, ito po yung sinasabi natin. May mga solid food po. Tayo po anyone who lives on milk, being still an infant, is not acquainted with the teaching about righteousness. Hebrews na po yan. And then, but solid food is for the mature, who by constant use have trained themselves to distinguish good from evil. To distinguish good from evil. So the more we read the Word of God, the more we study the Word of God, we'll be able to distinguish kung ano po, yung pagkakaiba po ng masama. Minsan, yung mga tao para bang sugarcoat yung masama, para bang ang ipagkikita nila ito'y mabuti. Pero pag sinugarcoat nila, alam po natin, dito po papasok yung ating discernment. Dito po papasok yung ating discernment. Kung sila talaga ay ang ganda-ganda ng umpisa. Nung binabati ka nila, nakausap ko na sa Facebook. Tapos, wow, alam mo, bro, ang tagal na natin hindi nakita yan. Parang bumata ka ngayon. Ano ka na ba? Senior ka na? Hindi ka naman natatang senior. Tapos, meron ako sasabihin, alam mo kasi, yung anak ko, merong gustong bilhin eh. Pwede bang uutahan ka lang pala. Ang ganda-ganda ng umpisa. Ang ibig ko sabihin, napapala po, you will be able to discern kung totoo ang kanilang sinasabi o hindi. Ano po, malalaman mo yan kung sila talaga merong masamang balak. Napakaamo. Maamo nga pero maamo sa labas pero nasa loob daw ang kulo. Amen. So kasama po dito yung ano lang po yun, pero kasama pa rin po yung ating pong hindi lang po yung love your enemies. May mga pagkakataon pong may sinasabi ang Diyos na talagang parang mahirap, masakit para sa atin. Pero yun pala ay pagdisiplina. Kasama po yun, yung discern good from evil, meron palang ginagawang pagdisiplina ang Diyos sa atin. Kaya nga pag dumating po yun, we will be able to discern. Huwag po nating tatanggihan yung disiplina ng Diyos sa ating mga buhay. Dahil yun po ay para sa ating ikakabuti. Amen. Kaya po itong ating sinasabi ngayon, huwag po nating basta-basta. Yung talagang pag-aralan natin, basahin natin, sabi nga ng taga-Bereans, and the people of Berea were more open-minded than those in Thessalonica. And they listened eagerly to Paul's message. They searched the Scripture. Ito po yung sinasabi natin. If we continue to search the Scripture, day after day, to see if Paul and Silas were teaching the truth. So makikita po natin, yung pong ating pinag-aaralan ngayon. Balikan po ninyo. Tsaka po yung kwento ni Solomon. Balikan po ninyo kung paano natin makikita kung paano in-apply ni Solomon po ang wisdom na binigay sa kanya ng Panginoon. Marami po siguro sa atin, alam na yung kwento ng dalawang babae. Na, remember, yung pong dalawang babae na
may anak, natulog, namatay yung isa. Natulog po yung dalawang babae, mayroon silang sanggol, doon po sa isang lugar. Tapos, namatay yung isang sanggol. Ang ginawa ng isang babae, pinalit niya yung kanyang sanggol doon sa namatay. Remember yon yung kwento po. Tapos, nang magising siya, yung babae, nakita niya, patay yung sanggol na katabi niya. Pero hindi naman yun ang kanyang anak. So, nagkaroon po ng pagtatalo. Anak, kaya na, sa akin, nagkaroon po ng pagtatalo. So, long story short, pinatawag si Haring Solomon. Ganun pa rin, nag-away sila. Akin to. So, kanya yung namatay, akin to. So, ganitong gawin natin. Sabi po ni Haring Solomon, kuha ng tabak, biyakin na lang natin yung bata. Maghati na lang kayo para walang away. Away-away kayo dyan. Para walang argabyado. Biyakin sa gitna. Sabi nung isa, o edi biyakin, para walang problema. Sabi nung isang babae. Yung isa naman, sabi niya, mahal na hari, huwag lang mamatay yung bata. Ibigay na lang sa kanya. O ibigay dito. Siya talaga ayaw mamatay yung bata. Siya ang tunay na sanggol. Ay, parang baligtad, ano? Kala ko hindi kayo tatawa. Siya ang tunay na ina. Hallelujah. Ganon katindi. Ano po, bibigay po ng Diyos sa atin? Ang wisdom. If we ask for wisdom. If any of you lack wisdom, let him ask of God, which giveth to all men liberally. James 1:5 po yan. Marahil talagang nagkukulang pa tayo, pero nasa salita po ng Diyos. Pag meron po tayong gabay ng Santo Espiritu, bigyan po tayo ng kapangyarihan para mas maintindihan po natin ang salita ng Diyos. Kaya nga po yung discernment, hindi po yan ibig sabihin na tayo po ay nagiging judgmental. Judgmental yung magja-judge ka agad. Discernment po, ma-judge mo kagad na yung mabuti at saka masama. Meron silang layuning hindi mabuti o meron silang layuning maganda. So, ma-judge po natin yan. Do not be judged by appearance, but judge with right judgment. Ang sabi po ng salita ng Diyos. So yung salita po ng Diyos, yung Holy Word of God is the source of good and right judgment. The Holy Word of God is the source of good and right judgment. Wala na po tatalo po dito sa pagkilala po natin kung ano talaga ang tama at mali. Yung tao po, pinipilit gawing tama ang mali, pinipilit gawing mali ang tama. Remember, kahit po sa mga bata, yung patalastas, long before, ang mali na ginagawa ng bata sa harap ng matanda, sa harap ng bata, ito ay nagiging tama. Remember po yon. Ang mali, ginagawa ng matanda sa harap ng bata, ito ay nagiging tama. Tama? Tama. Okay. Ganun po. Pero ito po, ang salita po ng Diyos, ang siya magbibigay natin. Wala na pong ibang pwede po nating. Meron pong mga aklat na magbibigay po ng mga kanilang mga opinion. Pero lahat po yun, galing pa rin sa salita ng Diyos. Mga quotations, mga pag-aaral, lahat pa rin po yun ay galing. Hindi naman po masama na basahin niyo po mga ibang aklat. Pero ang lahat po nun, dagdag pong kaalaman yun. Pero lahat po yun, galing pa rin sa salita ng Diyos. At dito po natin papapasok yung ating mga pinakikinggan sa mga YouTube niya, mga pangaral. Pakinggan po natin. Pag yan po ay talagang linis na, sasabihin nila na talagang hindi na uso ngayon ang pagbibigay. Hindi na uso ngayon yung grace ngayon. Talagang pag ligtas ka na, kahit po mga malalaking iglesia, pag ligtas ka na, no longer matters kung pupunta ka ng church o hindi. Wala pong ganoon. Alam po natin yung salita ng Diyos na huwag daw nating sa Kapampangan, huwag na nating, how do I explain sa Tagalog? Huwag mong titikusin, sa Kapampangan kasi masyadong malalim. Huwag nyo daw nating, basta, alam nyo yung ibig sabihin, huwag nating, ba't may kasahin ka Tagalog? Huwag daw nating pahihindihan na lang para mas maliwanag. Yung pagpunta yung mga fellowship. Kailangan daw po natin yung fellowship para talagang mas lumapit po, lumago yung ating relasyon sa bawat isa. Remember, kaya po tayo mayroong mga CU. Ano bang CU na yan?
di po naintindihan ng mga tao ito. At yun ang Miyerkules. Meron ka ng, tapos punta ka pa ng Sabado, tapos meron ka pang CU, tapos dalawa pa yung CU. Anong pinagagawa ninyo? Pero para sa atin po, alam po natin, ito yung magpapalago ng ating pananampalataya. Hindi po ito naiintindihan ng mga tao ng mundo. Amen. Praise the Lord. Palakpan po ang Panginoon. Hallelujah. So, yung pong we are empowered to walk in the Spirit, ibig po sabihin, last na po ito, empowered to discern evil spirit. Empowered to discern evil spirit. Tingnan sabi nyo. Sabi nyo sa kanya, we will empowered to discern the Holy Spirit. Hindi po yan. Hindi po kalaban yan. Empowered to discern evil spirit. Sama-sama po tayo. Galing po sa pangyarihan ng banal na Espiritu. Huwag po natin kalilimutan, ang ating pong kaaway is like a roaring lion. Talaga pong, hinihintay lamang mo niya tayong talagang maging tamad, hinihintay lamang mo tayo kamali. Ganyan po, ang kanyang, para masila po niya tayo, may balik sa pagkakasala. Remember po, ang John 10:10, the devil come to steal, kill, and destroy. Kill, steal. Yan po, hindi po siya titigil. Pero ang ating pong Diyos, He wants us to give life. Hindi lang buhay na walang gan, kundi life, abundant life. Dito po sa lupa, abundant life. Yung pong God's will, kung babalikan po natin yung God's will, ang gusto po ng Diyos, ayaw po ng Diyos na ang bawat sa ay mga lulo. Ano yung mga lulo? Maghirap. Yung po kasing mga iba, ang inisip nila, yung gusto daw ng Diyos, mahirap yung mga tao. Tapos, kung gusto ng Diyos na maging mahirap yung mga tao, huwag na tayong mag-aral, huwag na tayong magtrabaho. Mamalimos na lang tayo. Gusto po ng Diyos, abundant life. Abundant life. Ang Diyos po talaga, siguro po, balikan ko yung isang talata po dito. Saan ba talaga gagaling yung abundant life na gusto ng Diyos? Sa Deuteronomy 8:18. Deuteronomy 8:18. But remember, the Lord your God, for it is He who gives us you the ability to produce wealth. Ang Diyos pala ang nagbibigay sa atin ng ability to produce wealth. Yung pong ating kaalaman. Sabi nga ni Pastor Manny, pag sila po ay nagka-counsel ng mga ikakasal, hindi lang niya talagang maging mahusay sa pagtatrabaho, kung maaari lang, sila ay magnegosyo. Para ito po, to produce wealth. Dahil ang ating pong kalakasan, wala tayong may pagmamalaki, galing lang yan sa Diyos. At gusto ng Diyos, gamitin natin ang kalakasan yan to produce wealth. Para po abundant life ang gusto po ng Diyos. For it is He who gives you the ability to produce wealth and so confirms His covenant which His word to your ancestor as it is today. Noon pa man, gusto na po ng Diyos na magkaroon po tayo ng buhay na masagana. Remember po, in creation, nung gawin po ng Diyos ang mundo, inihanda na ng Diyos ang lahat. Tubig, pagkain, lahat-lahat na, bago po niya likayin ng tao. Ito po ang gusto ng Diyos, abundant. Kaya lang po nawala ito dahil sa pagkakasala ng tao because of disobedience. Pero noon pa man, ang plano mo na po ng Diyos, abundant life po. Abundant life para po sa ating mga mananampalataya. Kaya nga po, kung meron po sinasabi ang evil, yung mga taong evil sa atin, huwag po nating paniwalaan, ganyan ka na lang talaga, ganyan ka na lang talaga. Meron po silang ginagawang paninira, yan. You can do the math, kung ano po yung mga narinig natin. Pero we will never let that happen. We will never let the devil na manalo po sa gusto ng Diyos sa atin ng masaganang buhay. Amen. Amen. These people are false prophets. Dito po papasok natin pong pinag-usapan. These people are false apostles. They are deceitful workers who disguise themselves as apostles of Christ. Meron po, noon pa doon po sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, noon pa man, meron na pong mga taong ganito. Much more, mas marami po ngayon, mga ligaw na mga katuruan, false apostles. They are deceitful workers who disguise themselves as apostles of Christ. But I am not surprised that even Satan disguised himself as an angel of light. In the end, they will get the punishment their wicked deed deserve. Parang maamong tupa, nasa loob pala ang kulo. Parang gusto ka nilang hilahin sa pananampalataya, meron pala silang hidden agenda. Kaya nga po, even Satan, sabi nga ng salita ng Diyos, James 1:19,
James 1:19, ang diablo daw po ay naniniwala sa Diyos. Nanginginig pa, my dear brothers and sisters. Take note that this, James 1:19, parang hindi yan. Basta meron po sinasabi salita ng Diyos na ang diablo daw po, alam niya ang salita ng Diyos. Tapos, nanginginig pa. Hindi James 1:19. Somewhere along James, I forgot the exact verse. Ganito po ang ating kaaway. Alam po niya. Remember, kahit po ang salita ng Diyos, alam po niya. 2:19 pala. You believe that there is one God? Thank you. You believe that there is one God? Mabuti yan. Even the demon believe that. Nanginginig pa. 2:19 pala, hindi 1:19. Can you imagine? Kung ang demonyo nanginginig, tayo pong mga anak, wow, ang devil manginginig sa atin pag ginagamit po natin ang kapangyarihan ng Santo Espiritu sa ating mga buhay. Ayan po natin, manginig! Manginig! Ang devil sa atin. Woo! Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Ito po ang kailangan natin. Yung pong kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Empowered to discern evil. Praise the Lord. Kasi po, fighting, we are not fighting against flesh and blood enemies, against evil rulers, authorities, unseen world against mighty powers in this dark world, and against evil spirit in heavenly places. Meron pong mga literal na evil spirit. Meron pong mga evil spirit na evil na mga katuruan na sakala mo'y totoo. Kasi maengganyo ka. Dito sa aming iglesia, sa aming church, hindi naman importante yung pagbibigay. Dito sa aming church, hindi naman importante kahit hindi ka palaging, kahit pa-absent ka, okay. Ang ganda, parang ang ganda, mas maganda ka dito, no? Dito hindi sila, walang bawal-bawal dito. Bawal, doon sa Calvary, bawal uminom. Doon sa Calvary, bawal maglasing. Wala namang bawal-bawal. Ito po ang salita po ng Diyos, ang sasabi talagang kung ano po yung masama sa ating mga katawan. I remember noon po, inahanap ko, yung bawal manigarilyo. Wala naman talaga. Sa salita ng Diyos, bawal manigarilyo. Yung paglalasing, yun, nasa Bible po yan, bawal maglasing. Pero yung paninigarilyo, kasi 2 taon na akong Kristiyano, hindi ko po may suko-suko ang paninigarilyo. And then one time, during Sunday school, siya pong teacher, nagturo, na tayo pala, ang katawan pala natin ay the temple of the Holy Spirit. Sinisira natin ang ating katawan sa pamamagitan ng mga bisyong ganito, alak. So from that time on, bigla po, pak! Nawala po ang paninigarilyo. Na-surrender ko po. Yung isang bisyong talagang, sabi ko sa Diyos, ito na lang. Ibalati mo na sa akin to, sabi ko. Wala palang ganun. Pag talagang, when you are in the power of the Spirit, power of the Holy Spirit, bibigyan ka ng Diyos ng pagkakataon para ma-discern mo talaga na ang tama between right and wrong. At ito po ang pinakita ng Diyos. We are not fighting against flesh and blood enemies, against evil rulers, authorities of the unseen world, against mighty powers in this dark world, and against evil spirit. Kaya nga po, pag sinasabi ang Espiritu sa atin, pag mayroong tao sa atin, huwag na po nating pahindian. Do not quench the Spirit. Pakinggan po natin ang sabi ng salita ng Diyos, Thessalonians 5:19-22. Do not quench the Spirit. Do not treat prophecies with contempt, but test them all. Hold on to what is good. Reject every kind of evil. Reject every kind of evil. Amen. Hallelujah. So, maiksi lamang po pero malaman po ang ating pinag-aaralan. Empowerment. Empowered to walk in obedience last Sunday. Empowered to walk in discernment. And when we are empowered to walk in discernment, ito po yun, we will be able to discern the will of God. Discern good from evil. Kayo po ang nakakaalam kung paano po natin may pagkikita, may apply po. Discern evil spirit. Kaya nga lang po,
ito po, empowered to walk in discernment. To discern the will of God, good from evil, evil spirit. Gaya po ng ating sinabi kanina. Yes, okay. Okay, nabasa ko na, narinig ko na. Kaya nga lang po, however, if we will not follow the leading of the Holy Spirit, kung hindi po tayo susunod, kaya nga sabi natin kanina, do not quench the Holy Spirit, the Spirit. Do not treat prophecies with contempt, but test them all. If we do that, if we quench the Holy Spirit, magiging wala pong kabuluhan. Ito ang ating mga pinag-aralan at ating pang pag-aaralan kung hindi po tayo pasasakop sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kaya nga po, sabi po natin kanina, parang nagkulang, parang hindi natin makakaya. Pero ang Diyos po, dapat po siya lagi, if any of you lack wisdom, sabi po ng salita ng Diyos, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. At pag tayo po ay humingi, huwag daw pong paghinang may pag-aalilangan. You must believe and not doubt, because the one who doubts is like a wave of the sea, blown and tossed by the wind. That person should not expect to receive anything from the Lord. Such a person is double-minded and unstable in all they do.